natin tong kay Ping Lacson. Alam po ninyo, maganda tong sinabi ni Ping Lacson. Yan yung problema eh. Magaganda yung sinasabi ng mga politiko. Iba naman po yung kanilang ginagawa. Okay. Eto po. Si Ping Lacson nagsabi po. Ayan. Sabi po ni Ping Lacson, eto, wow, Japan. If only the Philippines can eradicate corruption so we may become an economic power, then we can upgrade our military capability. Ergo, we are no longer a pushover country. Sana. Ayan. Okay. Ito po ay sa totoo lang po, nagpapalakas na po militarily kasi ang Japan ngayon, no? Matatandaan po natin, isa po sa kasunduan ng natalo po yung Japan ay hindi na po sila magmi-militarize. Yan po, no? So ngayon po, dahil po sa mga threat ng iba't ibang bansa at napakayaman naman po talaga, economic power naman po talaga si ang Japan. Ngayon po ay gusto na po nila mag-militarize ulit. Diyan po nagmumula tong sinabi ni Ping Lacson na if only we can eradicate, kung kaya lang sana nating tapusin ang korupsyon sa Pilipinas, uunlad po ang ating ekonomiya, at pag umunlad ng ating ekonomiya, pwede na po tayong magpalakas ng ating military. Ang ganda! Di ba? Ang ganda ng plano ni Ping Lacson. Ang tanong, wala ka bang papel bilang Blue Ribbon na chairman, Blue Ribbon Committee chairman, sa pagpapatupad ng hangarin mo, pangarap mo, na matapos ang korupsyon ng Pilipinas? Malaki. Malaki sana. Kung ginampanan mo ang tungkulin mo. Kung ginagampanan mo yung tungkulin mo. Alam po ninyo, Senator Lacson, katulad nga ng continuation po ng ating usapan kahapon, kagabi, no? Kayo lang po ni Tito Soto, ang tumandang senator na imbes po na maging kagalang-galang sa paningin ng mga Pilipino, ay lalo po kayong nagiging sentro ng pangungutya, lalo po kayong nakakantsawan, no? Kayo po ng presidente mong si Tito Soto, Senate President mong si Tito Soto, mas lalong nagtatagal sa Senado, mas lalo po kayong instead na kayo po ay maging kagalang-galang, ang tingin po sa inyo nagiging kagulang-gulang. Real talk po tayo, Mr. Senator. Binigyan kayo ng pagkakataon ng bansang Pilipinas, ng Senado, na magpakitang gilas. Dahil panahon po ngayon, ito po ay panahon ng pinaka-worst ang corruption. Pinakamatindi. Breaking all records. Trilyon po ang corruption na pinag-uusapan natin. Napakalaki po ng papel ng Blue Ribbon sa lahat ng kasaysayan ng Senado, sa lahat ng kasaysayan ng bansa. Ang laki po ng papel ng Blue Ribbon ng Senado para po labanan ng korupsyon. Totoo po yan. Diyan po nagaganap sa Blue Ribbon, kaya po pinag-aagawan niyang Blue Ribbon Committee. Dahil yan po, halos lahat ng Blue Ribbon Committee ay sumikat dahil korupsyon ang iniimbestigahan dyan Okay. Ang gaganda ng mga sinasabi mo, Ping Lacson. Tapusin ang korupsyon. Ergo, may mga ergo. Nilalaliman nyo pa yung mga English, Tapusin ang korupsyon. Ergo, uunlad ang ekonomiya. At doon makakapagpalakas na tayo ng military, hindi na tayo magiging pushover. Correct na correct yung formula na yan. Kaya lang,
Ang unang hakbang dyan, para matapos mo yung korupsyon, lalabanan mo muna. Para matapos mo yung korupsyon, hindi mo dapat pinagtatakpan. Para matapos mo ang korupsyon, dapat wala kang sinasanto. Dapat lahat ng masasagasaan, lahat ng involved sa korupsyon, iimbestigahan mo at ipapakulong ninyo. O ire-recommenda nyong ipakulong sa Senado, sa Blue Ribbon Committee. Malaki po, susi po ang Blue Ribbon Committee dahil kayo lang po ang tanging investigative body na live, napapanood ng tao. Nag-iimbestiga yung NBI. Meron ba kaming napanood na investigasyon ng NBI? Nag-iimbestiga ang DOJ. May napanood ba kaming live investigation ng DOJ? Nag-iimbestiga ang Ombudsman. Meron bang napapanood na live na investigation ng Ombudsman? Nagkaroon po ng pag-asa ang mamamayang Pilipino na sa wakas malulutas ang mga korupsyon sa Pilipinas. Nung Blue Ribbon Committee chairman pa po, itong si Marcoleta, Senator Marcoleta. Di po ba? Tuwan-tuwa tayo kay Marcoleta kasi, mastermind na yung tinutumbok. Pinsan na ng presidente yung tinutumbok. Lahat na ng mga sinabi ni BP Sara, napatunayan ni Marcoleta nung sa ikli ng panahon niya na Blue Ribbon Committee chairman, napatunayan niya na yung mga binabanggit ni BP Sara na mga may control ng budget ng Pilipinas ay totoo nga. Si Martin Romualdez at si Saldico nga. Naipakita sa pamamagitan ng investigasyon ni Marcoleta na naka-live. Kaya yung mga tao, make or break. Nung nanonood kami kay Marcoleta, may pag-asa pa Pilipinas. Live naming napapanood. Ini-expose ang pagnanakaw. Live din naming napanood kung paano nyo inagaw sa kapangyarihan. Wala kaming pakialam kay Chis Escudero. Ang pakialam namin, yung ginagawa ni Marcoleta na maganda po yung Blue Ribbon. Bigla po kami nadismaya nung si Lacson na po ang umupo. Alam mo, Senator Lacson, dismayado kami. Bakit? Hindi nyo na pinupurso, hindi nyo na inaalam ngayon kung sino yung mastermind. Ang nakikita ng tao, hindi ko sinasabing eto ang ginagawa nyo, pero eto po yung nakikita namin, pagtatakip. Kina Martin Romualdez, pagtatakip. Kina BBM, pagtatakip sa mga iba pa. Nakasentro lang kayo sa Bulacan. Bulacan lang po ba may ghost project? Bulacan lang po ba ang mayroong katiwalian? Bakit Bulacan lang po ang iniimbestigahan ninyo? Panay po taga Bulacan yan. Alcantara, Bryce Hernandez, Bernardo, JP kung sino man yun. Bulacan po lahat. Isa lang po hindi taga Bulacan, si Diskaya. Ang ganda ng sinasabi mo. Sa totoo lang po, kung masusunod lang yung sinasabi mo, Senator Lacson, napakaganda na ng Pilipinas. Feeling mo, lumalabang ka talaga sa korupsyon eh. Hindi po kami, mali po yung pang-intindi nyo siguro, yung mamamayang Pilipino, hindi po kami tutol na i-recommenda yung kasuhan. Si Chis Escudero, kasuhan. Si Joel Villanueva, kasuhan. Si Jinggoy. Kung meron naman kayong nakuwang ebidensya sa investigasyon nyo, karapat dapat nakasuhan. Ang pinoproblema namin, bakit sila lang ang kinakasuhan? Asan yung mastermind? Asan yung malalaking isda? Asan yung sinasabi ni BBM na mahiya naman kayo? Saan niya sinabi yan?
Sa SONA, sino nakikinig? Mga congressman at mga senador. Mahiya naman kayo. Asan na yung mga mastermind? Asan yung malalaking isda? Bakit taga Bulacan lang lahat? Walang magnanakaw sa Ilocos? Walang magnanakaw sa Bicol? Walang magnanakaw sa... Talaga? Bulacan lang? Ang lahat ng flood control project ay Bulacan lang? Ano yung bumabaha sa Pampanga? Ano yung bumabaha sa Cebu? Ano yung bumabaha sa iba't ibang lugar ng Pilipinas? Bakit Bulacan lang ang may kasalanan ng lahat? Kailan ka huli nag-imbestiga sa flood control? Tapos na ba ang flood control project? Natukoy nyo na yung mastermind? Naalala ko lang, no? Pasensya na. Galit kami kay Dugu-Dugugang. Pero yung pagkukondak niya naman, kahit papano, 7 buwan sa Parmali issue. Alam mo ba kung ano lang ang issue ng Parmali? Overpriced lang sa mga medical kit, overpriced lang sa PPEs, yung mga yung ano natin, mask, yung mga face mask, face shield. Overpricing, 7 buwang inimbestigahan ni Dugu-Dugugang Gordon. Ikaw, trilyon, ang daming namamatay. Patigil-tigil, mag-iimbestiga, tigil na naman. Isang buwan, isang beses mag-iimbestiga, tigil ulit. Isang beses sa November, isang beses sa December, isang beses ng January. Wala pa sa February. Yan. Tapos sasabihin mo, kinakailangan tapusin natin ang korupsyon. Paano matatapos ang korupsyon? Hindi nyo naman Bakit po kakaiba yung Blue Ribbon? Bakit tama bang nag-iimbestiga ICI? Nag-iimbestiga ang ICI, correct. Ano naman nalalaman namin sa investigasyon sa ICI? Nagpakita si Martin, nagpakita si Sandro. Yun lang ang nakita namin, nagpakita sila. Alam ba namin yung mga pinagsasabi nila doon sa ICI? Bakit wala silang demanda? Bakit wala silang kaso? Hindi natin alam, di ba? Lihim lahat eh. Ang kaisa-isang televise, ang kaisa-isang live, ayaw mag-imbestiga. Buti pa si Jessica Soho. Sa Iligan, nalantad ng KMJS ang palpak na flood control. Imagine. Tapos ang lakas ng loob mo na sabihin na wow Japan. Wow Japan. If only the Philippines can eradicate corruption so we may become an economic power, then we can upgrade our military capability. Ergo, we are no longer pushover country. Sana. Hindi po pwedeng mangarap lang tayo, Mr. Senator Lacson. Kinakailangan gampanan natin yung trabaho natin. Yung mga mamamayang Pilipino, hindi kami pwedeng sana maging mataas ang sweldo ko. Mangarap lang. Kinakailangan mag-apply ka sa abroad. Mag-aral ka ng mabuti. Kumuha ka ng kursong mataas ang sweldo, may gawin ka para paunlarin yung sarili mo. Ikaw, Blue Ribbon Chairman ka, nangangarap ka na mabura ang korupsyon sa Pilipinas. Tama yun. Just imagine, yung daan-daang bilyong piso pinuhunan natin. Gumawa tayo ng mga
Kahalintulad ng National Steel Corporation. O kung ano pa man. Instead na ninakaw ninyo. Wala eh. Okay. Wow, Japan. Pangarap niya matulad tayo sa Japan. Walang corruption, umunlad. Ngayon, nagpapalakas na ng military, hindi na push over. Pero ano po ang katotohanan, Senator Lacson?